Hello sa inyong lahat. Bali sa video na to ay sasagutin natin ang katanungan kung bakit daw ang mga lalaki ay hindi kaagad nakakahanap ng trabaho once na pumunta dito sa Spain. Hindi naman ligid sa inyong kaalaman na walang direct hire papunta dito sa Spain. Kaya lahat ng pupunta dito sa Spain ay talagang dumadaan muna sa pagiging undocumented at kapag naubos na ang visa ay magiging TNT na. Dito kasi sa Spain ang mga undocumented ang karaniwan lang na pwedeng pasukan ay ang pagiging katulong, yung DH or chika na tinatawag. Pero meron namang mga kababayan tayo ng mga lalaki na chiko dito. Ibig sabihin nagtrabaho sila sa bahay. Dito kasi sa Spain, kahit maraming mga restaurant dito or ibang mga company, hindi kasi pwede magtrabaho or hindi talaga tinatanggap sa mga establishment ang mga tao na wala pang papel. Kahit pa sabihin na ikaw ay marunong mag-Espanyol o kung anong qualification na meron ka, hindi talaga pwede. Kasi once na na-detect or nalaman ng government, ng polisiya na ikaw ay may trabahador na undocumented, yan, pupuntahan ka doon at magpipenalty ka ng malaki. Kaya kadalasan ang mga restaurant hindi talaga kumukuha ng mga walang papel. Kasi yun nga, malaki ang kanilang babayaran at siyempre malulugi naman sila kaya kapag ganon. Pero meron namang ibang mga kababayan tayo na nagsimulang nagtrabaho sa restaurant kahit papaano ay ayun, sinuportahan sila no kanilang pinagtrabahuhan. Syempre siguro kapag malalaman nila na may mag-check ay pinapaalis siguro yung kanilang trabahador. At yun nga, may mga kakilala ako na dati ay nagtrabaho sa isang restaurant, sa mga Filipino restaurant dito, at yun ang tumulong sa kanila para magkapapel yung may-ari ng restaurant. At ngayon ay may papel na sila. Pero hindi ganoon kalaki ang chance na makapagtrabaho din kayo sa restaurant. Ang kadalasan lang talaga dito ay sa bahay. Ang nakakalungkot ay ang mga amo dito ay hindi tumatanggap ng mga lalaki para magtrabaho sa kanilang mga bahay kasi ang gusto nila ay mga babae. At yung minsan nga may age limit din. Kaya yun, nakakalungkot man sabihin, pero ang mga lalaki dito ay makakapagtrabaho lang once na nakahanap sila ng employer na pwede nilang pasukan, at mostly ito ay sa probinsya. Kasi meron din namang mga lalaki na nasa probinsya at nag-aalaga ng matanda. Pero kung i-rate natin, mga siguro 2%, 2%, sa 1 to 10 ay 2 ang rate na makapagtrabaho ang mga lalaki dito. Ganon kaliit. Pero kung matiyaga ka naman, pwede rin naman kasi kailangan lang talaga ibenta mo yung sarili mo. Sabihin mo na kaya mo. Pero syempre, kailangan din talaga ready kayo. Unang-una, magdadala kayo ng malaking financial nyo dito kasi mahal din kasi ang bayad sa titirhan. Kasi kulang-kulang 200 na ang babayaran nyo, pagkain nyo pa at pamasahe. Meron naman dito mga kababayan tayo na nag-o-offer sa mga kababayan natin na walang mahanap na trabaho para maghatid sundo sa kanilang mga anak. Kaya lang hindi ganun kalaki ang binabayad ng mga kababayan natin kasi ay binabawas lang din naman nila ito sa kanilang mga sahod. Kaya yan. Ang maganda pa dito kung pupunta ang mga lalaki, sana kasama nyo ang inyong mga jowa para kayo ay mag-apply as matrimonyo. Kasi mas malaki ang chance na makapagtrabaho ang mga lalaki dito kapag kasama nyo ang inyong partner. Kasi marami ditong kumukuha ang mag-partner. Kaya lang may mga mag-partner din na ang kailangan ay marunong mag-drive yung lalaki. At kadalasan ay naa-assign sa mga probinsya. Pero walang problema kasi magkasama naman kayo ng partner mo. Kaya okay na din. Ang mahalaga ay meron kayong trabaho at after 3 years ay kayo ay magkakapapel. Ayan, sana ay nakatulong ang video na to sa mga kababayan natin na mga lalaki na pupunta dito na hindi talaga ganoon kalaki ang chance na kayo ay makakahanap ng trabaho. Pero wag kayong mag-alala, kailangan lang talaga ng tiyaga. After naman ng 3 years ay marami kayong pwedeng pasukan dito sa Espanya. Kaya lang, kailangan din yung mag-aral ng Espanyol kasi napakalaking advantage nun para sa ating lahat dito. Kasi pwede tayo magtrabaho sa mga company o kung saan man dyan na required ang Spanish language. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood at sana kayong lahat na nangangarap makapunta ng Europe ay makapunta kayo dito sa lalong madaling panahon. Ay, grab nyo na ang pagkakataon kung meron kayong chance na makapag-apply. Ayan, maraming salamat. Magkita-kita tayo sa mga susunod ko na videos.